168 feet above sea level. Ganyan siya kataas. Kaya sa biyaheng ito, gamit ang ating scooter na motor, aakyatin natin ang pinakamataas na kalsada dito sa Pilipinas. Ipapakita ko sa inyo guys. Tingnan nyo to. Tingnan nyo guys, oh. Ganda. Ang baba. Wow. Yung pathway pa sa lubong. Uy. Nangyari, matay motor natin. Sobrang lamig dito. Ayan guys, enjoy nyo yung view dito pababa. Sigurado maganda to. Woo. Guys, no, good morning. Ayan, dito tayo sa may boundary ng Baguio at ng La Trinidad. Today, anyway, kakarating ko lang pala kahapon mula Manila. Bumiyahe tayo dito sa tinutuluyan natin dito sa may Baguio. Actually, La Trinidad na siya. Kahapon ako dumating. Hindi na lang natin na ano yun eh. Sa bagay, maaga kasi ako umalis. Dumating ako dito sa Baguio, magliliwanag pa lang. Kaya hindi ko na sinama yung biyahe na yun. Kasi puro gabi lang naman ang makikita nyo ron. Puro dilim sa kalsada. At ngayon, yan, babiyahe tayo, papunta tayo ng highest point. Dalawang highest point yung ating dadaanan ngayon. Yung former, yung sa may Atok. Yung sa may Atok, ilang beses ko naman na yun napuntahan. Halos every year ata andun. Siguro this year, parang 3 beses ko napuntahan yung highest point dun sa may Atok, Benguet. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa may yung new highest point sa may Tinok. Medyo malayo yun, mga 2 oras mahigit. Nasa 100 kilometers siya. Overtake na tayo dito. Pala nakapang ano tayo, no? Naka 17 grams tayo na bola. Pinakabit din natin kahapon. Dito may malapit lang dito na talyer ng motor eh. Siyempre para may panlaban tayo sa ahon. So yun, samahan nyo ako sa aking biyahe. Punta tayo ng highest point. So ngayon guys, sobrang lamig. Currently, chinek ko parang 15-16 degrees yung temperature ngayong umaga. Mas malamig yan kasi pag nagmumotor ka, times 2 yung lamig kasi yung mahangin eh. Dito pala guys sa may taas mismo ng lamot ng lakas ng hangin. Alam mo yung malamig na tapos sa hangin pa. So yun, yung first checkpoint pala natin sa Atok muna tayo. Sa first highest point, doon tayo stop sa may Atok. Kaya natin kung sino mas malamig, kung Atok ba o yung sa may Tinok highest point. Kasi mas mataas yung new highest point eh. So syempre pag mas mataas yung altitude mo, mas malamig ka. Pero tingnan natin kung mas malamig nga ba sa Atok o dun sa may Tinok, yung sa may new highest point. So ayun, nandito na tayo sa may dulo. Ito na, itong mismong kalsada na to, Halsema Highway na to. So ito, dire-diretso na lang tayo. Wala na tayo masyadong lilikuan. So tumbukin nyo lang tong kalsada na to. Makakarating na kayo ng Atok. Ayan, doon sa may Bugias, Mountain Province, hanggang doon sa may Bontoc. Yung Bontoc, yun yung baba ng Sagada eh. So bago kayo umakyat ng Sagada, ang madadaanan yung bayan ng Mountain Province, yung Bontoc. Tapos mula Bontoc, parang mga 8 kilometers ata na ahon yun hanggang Sagada. Talagang puro ahon yun. Kaya iba yung lamig sa Sagada eh. Sa Bontoc hindi siya ganun kalamig kasi mababa nga siya eh. Pag umakyat ka pa ng Sagada, times 2, times 3 na yung lamig dun sa Sagada. Dito na tayo sa may National Toll Gate. Ayan o, Baguio, Bontoc Road. Tayo. Dito rin tayo dumaan, nagpunta tayo ng Beacon Hill. Medyo struggle lang talaga itong mga ganito, yung mga truck na to. Wala na lang natin. Kaya sa 17 grams medyo medyo may lakas ako ng loob mag-overtake. Kasi nga hahatakin ka talaga niya. Tulad na ito, nakaka-60 tayo sa ahon. Titingnan nyo, ahon to, matarik. Sa stock siguro, takbo lang ako ng 40 dito, mga 40. And dito, mga ganitong RPM, humihiyaw siya eh. Sa stock hindi yan ganyan. Yun lang, medyo ingat-ingat lang kayo sa kalsada dito sa Halsema Highway. Kaya nga to eh, tinagurian na the most dangerous road. Hindi lang sa Pilipinas guys ha, but in the world. Halsema Highway, research nyo. Hindi naman siya yung top 1. Marami rin ako napapanood sa
sa YouTube na mga ano mga grabe, mga delikadong daan talaga. Pero isa ito, pasok sa top 10 itong Halsema Highway. Kung pag-uusapan lang top 10, pasok sa top 10 itong Halsema Road. Pero delikado nga, pero sobrang ganda naman ng view dito guys. Bubusugin kayo ng mga magagandang view dito sa Halsema Highway. Overtake tayo. Let's go. Yun lang, malampasan mo lang yung mga ganun. Tapos mamaya may makaabutan naman ulit tayo, yung mga mababagal. Eto, ito mabagal na truck. Ano? Ang tarik ng kalsada. Wow, ganda, puro puno. Wow. Ganda. Sarap bumiyahe ng ganito. Kaya gusto ko talaga tatanungin nyo ako, talagang babalik-balikan ko tong Cordillera, tong Benguet, Mountain Province. Napuntahan ko na halos ng buong Luzon, ilang part ng Visayas. Yan. Kaya dito ganda bumiyahe. Malamig na, diba? Ganda pa ng views. Bala ko sana mag-check-in sa Atok pabalik kaso doon na lang para makapag night market pa tayo mamayang gabi. Oh, wow, ang ganda nila tingnan. Eto na, araw na naman. Kanina may nadaanan ako guys sa kalsada na sobrang nakakasilaw kasi may basa pa. Basa yung sahig, tapos biglang tinamaan ng araw. Bulag. Mas mataas pa sa pinakamalakas na headlight na may encounter mo. Welcome to Atok. Atok na to? Ito na naman yung nakita ko na parang nasunog. Sunog nga ba yan guys? Tignan nyo nga kung nasunog. Parang hindi naman no? Atok na to? Ang laki pala no? Kasi yung Atok, akala ko dun lang sa may yung Paway, yung basta may ano yun may bigla kayong aahonin, makikita mo yung ahon na yun na matarik. Akala ko dun pa lang, o dun lang yung sa may barangay Sayangan. Lamig dito. Mas mataas na tayo sa La Trinidad 18 kilometers dun sa may Atok mismo, sa may munisipyo, sa may Sayangan. 18 km tayo. Sabi ng ano doon, ng posting dilaw na maliit. Tayo lang nagda-drive dito guys. Solo natin ang kalsada ng Halsema. Lamig, sarap. Huwag lang tayong bagyuhin. Alam nyo naman na rainy season ngayon at nag-uulan-ulan this week di ba? Ito yung ayaw ko yung dahil nga breathable tong gloves natin. Ang lamig naman pag na-expose ng matagal sa ganito. Pag nag-drive ako, sobrang lamig. Namamanhid na yung kamay ko sa lamig. Hindi ko nadala yung gloves ko na panlamig andun sa Cavite. Hindi natin nadala. Hindi ko na-expect na malamig ngayong times 2 pa. Siyempre pag tumatakbo yung motor, mahangin, mas malamig. Ganda dito. Tayo lang ang dumadaan. Tsaka yung Pajero dun sa harap. Ayan na, naabutan na natin may mga naabutan na naman tayo. Ganda. Wow. Dinodrawingan na nila yung mga pader dito malalaki Ayan sarap talaga dito magbiyahe guys, magmotor. Wala nang igaganda pa. Tas ganyan yung view mo sa gilid puro bundok. Wala lang bubusog. Hanggang marating tayo mamaya dun sa may Tinok, puro ganyan yung view ko. Puro mountain ridges. Nakikita nyo, ayan may mga sea of clouds pa dun Ang lamig na sa area na to. Ganda dito guys Wow. Uy.
May kapihan dito, kilometer 41. Meron kasing kilometer 0 din dito sa Benguet, no? Nandun sa may Burnham Park, yung kilometer 0. So siguro yun yung point nila kung babiyahe ka rito sa Benguet. Kaya minsan nagtataka ako, bakit kilometer lang, kilometer 41 lang, kilometer 30 lang yung mga nakikita ko dito sa may Cordillera. Yung pala, hindi sa Luneta yung starting point ng bilang nila ng kilometers. Meron din sila dito sa may Cordillera, nasa Benguet, dyan sa may Burnham Park. Nakita ko doon yung kilometer 0. Mababasa nyo yung pag doon kayo sa may Harrison, yung parang may flyover doon. Wow, kita nyo yung bundok doon, guys. Yun na, malapit tayo. Enjoy kayo dito sa view dito. Kapakaganda. Ayun oh, ganda. Wow. Ayun oh, kitang-kita natin sa sak na taas oh. Dami. Naku, delikado ito mga gantong basa eh. Takot. Dulas yan. Gunto guys. Woo! Yun oh. Wow. Kitang-kita mo kung may makakasalubong ka. Doon pa lang may kita mo na eh. Sa may taas na yun oh. May kita mo na kung may makakasalubong ka rito eh. Ang ganda dito. Ang ganda ng mga bundok eh no. Ang ganda. Gusto ko magpalipad dito. Ito yung kinukuha natin ng drone kanina. Grabe oh. Wow. See that? Ganda dito. Ito gilid lang natin, ang ganda. Pauwi niya mas maganda tingnan yan. Yung pabalik dito sa Benguet, La Trinidad. Ayun oh, ganda. Wow. Una, konti na lang sa Atok na tayo. May ilang kilometers na lang. Siguro wala nang ano to, 10. Ayun, mataas na lugar na yun oh. Yun ata yung highway system eh. Aakatin pa natin yan, mataas-taas pa yun oh. Yung bundok na yun. Welcome. O, saan na to? Yung Sea of Clouds sa Mount Pulag oh. Ganda. Yan yan. Yun oh. Wow. Grabe. Parang ngayon ko lang nakita ito ah. Ilang beses na akong bumabalik dito, pero ito na ata yung half tunnel. Ito na nga guys, half tunnel. Yan ang half tunnel, Halsema half tunnel. Yun. Half tunnel. Sabi dito, a 50-meter portion of the highway carved from the face of the huge rock constructed in 1968. 1968 pala to. After this strong typhoon, training wash out the road. Uy, na-wash out siya ng bagyo. Yan. Daanan natin saglit yung ano, yung half tunnel. Yes. Wow. Mamaya dito rin ang daan natin eh. Woohoo. Kitang kita dito yung mountain back. Ayun yung nakikita yung bundok na yan, yung matarik na yan. Ayan yung third highest mountain, Mountain Back. Halos kalibel na yan yung Pulag. Konting-konti na lang Mount Pulag na yung taas. Kaya nga dito sa Atok guys, yung temperature sa Pulag, kumbaga halos magkaparehas lang sila. Mas malamig lang sa Pulag ng konti. Yan, dito ako madalas nag-check-in guys oh. Yan, dito sa Avix Atok Homestay. Tapos dito yung ano, Northern Blossom. Yan, full parking na. Yan, Northern Blossom yan. Eto na, dito na yun. Dito tayo sa may Sayangan Atok.
Dito na yung parang town. 36 kilometers pa hanggang Bugias eh. Kasi doon tayo liliko papuntang Patinok, Ifugao na. Doon na yung parang mag-iiba tayo ng kalsada. Namiss ko rito. Last time na nandito ako is February. Yun yung nag-camping ako dito sa Mount Olive guys. Ay hindi pala, nasundan pa pala yun the following weeks lang ata. After kong mag-camping doon, mga ilang linggo lang din, bumalik ulit ako. So ito na, papunta na tayo dun sa mismong highest point dito sa Atok, yung former. Ayan, dyan sa Mount Olive, dyan ako nag-camping na kinaumagahan nagyelo yung paligid. At nung chinek ko yung temperature, yung actual reading, ayan dito, paakyat ng Mount Olive. Yung actual reading nun, talagang nag-negative 1 bandang alas 9 ng gabi. Tapos yun, nag-maintain siya sa ganun hanggang umaga. Kaya kinaumagahan, talagang nagyelo. Puting-puti yung mga damo. Nagyelo yung mga halaman. Kung ano yung madapuan niya dun, kahit ngayon tae ng baka, nagyelo. Yung tae ng baka guys, nagyelo, sabi ko sa inyo. Tapos dito madaanan natin yung paakyat ng Mount Timbak. Para hindi na kayo umikot ng long cut, meron dito daan sa may Mount Timbak, yung Munggoto Road. Kaso sobrang tarik ng kalsada doon guys. Ito na, highest point guys oh. Bibili tayo ulit ng sticker. Ayan. Ito yung former highest point. Bili tayo ng sticker. Tatlo 100 sticker dito eh. Ayan, highest point. Ayan, bumili tayo ng sticker. Kasi yung sticker ko nandun sa may nandun sa may visor. Oh, yung ganda pala na ito. May rainbow reflection. Naalala ko yung intro ko dito. Ipapakita ko sa inyo guys. Tingnan nyo to. Ganon yung intro ko eh. Tapos yan ito ang ganda ng ganda ng overlooking dito. Wow. Yan o. Yan yung Mount Timbak. Taas. Dikit na natin ito sa motor natin. Pulasan natin, dumi oh. Ayan na, nakabit na natin. Sticker natin. Last time 2023 pa yun eh. Kaso nasa visor nga. Sana may nagbebenta ng sticker dun sa ano. Bumili na rin pala tayo ng medyas guys no. Sa kakamadali ko kanina, naiwan ko yung medyas ko. Ang problema, pinapasok ng lamig yung pa ako kanina habang bumabiyahe. Eh palamig pa yan, ang palamig siguro. Kasi lamig din sa Atok dun sa may Tinok. Bumili na tayo medyas. So tara na, diretso na tayo sa Tinok. Sige po. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay. Let's go. Tara. Malayo-layo pa yun dito. May mga 2 oras pa to eh. Makakauwi ako dun sa La Trinidad ng hapon na. So ito, dahil highest point to, puro pababa na to. Kaya enjoy nyo yung view guys. Ganda oh. Ng Mount Timbak guys. Tingnan mo naman yung bungad ng ahon dito. Grabe, ang tarik. Kakayanin kaya ng Bergman natin dito umahon. Kaya naman. Kahit siguro may angkas pa ako kaya. Dito yung papunta ng Mount Timbak at yung pa Munggoto. So dito lang naman sa unang ahon yung ano yung matarik. Pagdating dito, pakaliwa na to eh. Yung iba kasi naliligaw dito. Okay na, baba na tayo. Hindi mo talaga tayo dito pumunta eh. Tinesting ko lang kung kakayanin ng Bergman natin umahon. So yun, dahan-dahan lang tayo. Grabe yung pababa, nakakatakot. Dito tayo. Wala naman, sana walang umakyat. Wala naman tayong makasalubong. Grabe yung lubak dito sa kabila oh. Grabe yung katarik. Sa GoPro hindi yan halata. Yung tarik. Nakakatakot babain. Grabe. Pag walang grip yung gulong mo rito, iyak ka na lang eh. Yan, packet ng Mount Timbak yan. Tapos bago mag Mount Timbak, may matarik pa, yung biglang liko.
na parang U-turn, pa-U-turn yung liko niya. Okay. So kaya ng Bergman akyatin yung ano, yung matarik na yung bungad ng ahon sa mountain back. Puntahan natin yan siguro mga December, yung malamig na. Halos pulag temperature na dyan. Mas malamig dyan ng 1 temperature kaysa sa Mount Olis. So yun na. Welcome to Buguias. Ito na yung view deck na ano, Amalguay. Ang hirap bigkasin. Amgalayguay view deck. Yan natin yung view. Mabilis lang natin yung view. Ayun, puff na puff yung ulap dun, Wow guys, tignan nyo naman. Oh, ang lamig. Simoy ng hangin. Ayan, Bergman na natin. Let's go. Pababa na naman ulit to. Ang lamig dito. Tagos na tagos sa gloves ko. Buti na lang protektado tayo sa lamig. Naka-puffer pants tayo. Puffer jacket. Kaso ito problema. Grabe. Ayun, pagbukas ko ng visor, yung sa gloves lang, doon tayo giniginaw. Buti nakabili na tayo ng medyas, kaya na pumapasok yung lamig Grabe naman, ang lamig na nga, tas ang lakas pa ng hangin, grabe. Mali ito. Dapat dinala ko yung panlamig ko na gloves. Lamig. ₱70 yung green. Yan, full tank. 3 liters tayo. So mga 48 kpl siguro. Kasi magwa 150 na yung rodo natin sa trip A. Paliko na tayo, malapit na. So dito tayo, kakanan. Eto, dito. First time ko makakadaan dito guys. Let's go! Ito na yung papunta ng papunta ng highest point sa Tinok, yung new highest point. Guys, puro pababa yung kalsada. Highest point yun. So sigurado patitikimin na naman tayo ng mga ahon nito mamaya bago tayo makarating sa highest point. Tama ba itong dinadaanan natin? Puro pababa. Tapos may nakita ako guys, matarik na kalsada. As in, sobrang tarik. Yun Akitin ba natin yan? Ang tarik yan. Ano yan? Seryoso yan? Sana hindi siya sana hindi siya public highway. Saan yan? Yes, paiba. Doon tayo. Grabe, doon nakita ko yung kalsada. 1.7, mag-iiba ulit tayo ng kalsada. Ang Tinok Buguias Road. Kiangan. Ito. Dito. Kaliwa. Ito pa Buguias Central. Ito pa highest point. Okay. Ito na, simula na ng ahon. Bumungad na sa atin ahon guys. Highest point 10.7 km. Grabe, 10 kilometrong ahon pala to. Gapang. Bubungad agad sa inyo dun sa may isang daan yung yung ahon. Tignan nyo, zigzag road guys Ang bilis ng change ng ng temperature. Nararamdaman mo kagad yung malamig na hangin Grabe, yung last 10 km pala rito. Walang recover Ayun walang recovery. Yung papatag man lang kahit saglit. Landslide guys Tignan nyo yan, basag na basag yung gilid ng bundok Ito, medyo nakatim tayo ng recover. Tapos ahon na ulit. Grabe yung last 10 km pala na itong papuntang highest point. Grabe yung ulap na sana di ulan yan. Dadaan tayo dyan mamaya puro ulap na. Ayan na, malapit na nga tayo puro ulap na. Grabe, walang recover. Puro ahon talaga. Grabe yung akyat dito, parang black wall na mahaba. Ayan, ganito yung takbuhan natin sa black wall 30 kph Parang black wall to na pinahaba. Grabe, hindi biro yung last 10 km dito sa papuntang highest point. Ito na yung ulap guys. Sana hindi ulan. Yan yung ulap
Ganun. Wah! Wah! Sa mga naka-Bergman, kaya namang umakyat. Pero kung may angkas kayo tapos stuck lang yung panggilid nyo, gagapang kayo rito ng matindi. Hindi ko alam kung nagpo-frost din ba yung mga vegetables dito pagka January. Tinan nyo naman yung ahon, ano ba yan? Yung, ano yun? What? Lakas ng hangin, parang nakakatakot magpalipad ng drone mamaya rito. Ano to guys? Nasa ulap na tayo. Ayan oh. Grabe, wala pa tong katapusan. Grabe yung last 4 kilometers. Grabe. Mas grabe dun sa una. Ang ganda ng taniman nila oh. Wow, ayun pa, ano yun? Ayun pa. Di ba matapos? Grabe, kurba pa. Grabe, malalakas lang yung nakakaakyat dito na nakabike. Para siyang black wall. Nasa ulap na tayo guys. Ayoko lang isagad, di mamaya maputol yung throttle cable ko, patay tayo nyan. Yung sagad na talaga, yung ano sa limit na, ano lang, alaga lang tayo. Matapos ka na! Pambira, meron pa. Lamig na rito. Ayun, recover, salamat. Recover. Ano yan? Akala ko yun yung aakyatin natin eh. Ayun, may paakyat. Ito pababa. Ayun yung last stretch ata ng climb. Yun yung mahaba na yun. Wow. Grabe dito, wala na. Parang hindi ata nasisinaga ng araw dito. Napagdating dito, ayan na. Ito na. Ito na yung last stretch kasi 1.8 km eh. Grabe yung ahon, tinan nyo. Go! Wow, grabe. Lapit na tayo. Namamanid na ilong ko. Mas malamig dito kasi sa Atok. Mas malamig dito sa, kung palamigan ng highest point. Siyempre, mas mataas yung altitude nito eh. Kaysa sa Atok highest point eh. Mas malamig dito. Matapos ka. Uy! Laki ng bato, bumagsak ko. Di ba nga lumindol sa Kabayan Benguet kahapon? Alas 10 ng gabi, kagabi, may balita na lumindol sa Kabayan Benguet ng 4.0 yung magnitude ng pagyanig. Ay, alugan talaga ang mga bundok niyan. 500 meters na ahon. Grabe. Wala. Wow. Zero visibility. Oh my God. 200 meters. Magpakita ka na. Magpakita ka na. Anong i-enjoy kong beauty rito? Puro hamog. Sabi ng doon, enjoy the beauty. Sana. Ito. Ayun na. Nadaanan natin. Grabe. Ang lakas ang hangin dito. Ito yun yung highest point guys. Wala nagtitinda rito ng mga sticker. Gandang umaga po. Grabe, tignan nyo. Zero visibility. Walang makikita yung drone mo dito pag nagpalipad ka. Grabe, lamig. Wala kasing sinag ng araw eh. Welcome to Mount Pulag Protected Landscape. Mount Pulag pala to. Welcome to the new highest point. 7,960 feet. So 2,400 meters elevation. Grabe. Kanina hindi ko siya agad nakita kasi nga sobrang kapal ng fog. Tapos nakita ko na lang may nagpipicturan. Tapos yun, ito nabasa ko. Kapal dito ng fog. Municipalities: Bugias, Bocod, Kabayan, Kayapa. Dito rin pala yung Kayapa. Alis tayo dito. Wala na. Manhid na yung kamay ko sa sobrang lamig.
Let's go, let's go. Highest point. Let's go. Grabe, zero visibility. Lakas ng hangin sa taas. Ay, salamat, pababa na tayo. Ito naman, ang kakawawain naman ito yung ano natin, grabe yung ahon. Yung kakawawain naman ito yung preno natin. Ang laki ng bato. Luglog sa bundok, katakot dyan boy. Eto, mas tipid na yung gas natin. Eto, pababa na to eh. Tayo na, aksaya sa gas nung ginawa natin. Yung last 10 kilometers dito, grabe. Oh, ang ganda rito. Yun guys, para lang kayong ano, parang ano lang eh, pakaganda ng daan eh oh. Tapos yung kaliwat kanan mo view, ang ganda dito sa part na to. Yun oh, ang ganda. Wow. Ayan oh, view pa. Lobat kasi yung cellphone natin eh. Tingnan nyo guys oh, ganda. Ang baba. Wow. Yun yung kalsadang dinaanan natin. Yun. Kitang kita yung mga sakyan dun oh. Pababa na ulit to. Grabe pala inakyat natin oh, mula ron oh. Tapos pag ganito, tapos hanggang dito, tapos pag ganon. Sarap dito. Ganda ng view. Yan guys, enjoy nyo yung view dito pababa. Sigurado maganda to. Woo! Wow, yun o, kitang-kita yung kalsadang dinaanan natin packet dito. Wow! Woo! Dito siguraduhin nyo pagpapunta kayo rito bago yung brake pads nyo. Kasi after nyo umahon na matindi, puro palusong naman. Yung tarik na inahon nyo kanina, bababain nyo rin yung tarik na yun. Ganda. Woo! Ganda ng view rito pababa. Wow. You know, yung highway na yun, no? Diyan tayo dumaan eh. Grabe yung trip guys. Ito na nyo naman yung paakyat kanina. Ibang klase. Ayan, tara. Let's go. Mga taniman nila dito guys. Ayan, ganda. Sa gilid ka lang ng ano, dumadaan no? Gilid ang taniman, napakaganda. So yung bundok nga na nakita natin kanina, ayun no, doon tayo galing. Grabe, kitang kita mo yung tarik ng lusong oh. Wow, katakot. Tarik, kaya kailangan dito okay yung preno nyo. So yun guys, naulitin ko lang yung last 10 kilometers bago makarating doon sa may new highest point. Kung nakaakyat na kayo ng Black Wall, kung nakaakyat na kayo ng Mabato sa may Tagaytay, maraming portion na ganon, 10 kilometro na puro ganon. May recovery naman, hindi naman straight na ganon, pero ang daming portion, parang papahingahin ka lang saglit. Halimbawa itong recovery na to, saglit lang yan, tapos ayun ulit, mabato ulit. Parang mabato yung ahon, parang black wall yung ahon. Ganun siya katatarik. Yung ano na talaga, yung last 5 km bago na yung bago mag highest point. Yun na yung matindi talaga. Doon na yung tumatakbo na lang tayo ng 30. Sa bumababa pa ng 30. Sa mabato, nakakaano tayo sa mabato guys eh. Yung speed natin sa babato is nakaka 30 plus tayo pataas dyan eh. Yung mo rito pababa guys oh. Ang taas ng bundok na yan. Anong ano yan? Tsaka may mga bahay. Anong lugar yan? Ayun, may mga bahay. May kalsada pa nga eh. Diyan ba tayo galing kanina? Di, parang wala akong natandaan bumaba ako dyan ah. Parang hindi no? May mga bahay sa taas oh. Yun oh. Grabe naman. Kumusta kaya yung clutch ng mga tsaka preno ng mga umaakit naman yung truck oh. Mas mabilis na yung lakad ng tao eh. Ito dito. Ito yung sangang daan kanina. So dyan. Ito, pabalik na to ng Atok, Benguet. Buti na lang talaga guys, kahapon no, nagpalit tayo ng panggilid natin. From 20 grams yung stock,
Kinabit natin yung 17 grams natin, tapos yung 1000 RPM na clutch and center. Kakayanin naman ng stock yon. Nakikita ko naman, nararamdaman ko kakayanin ng stock. Yun nga lang, talagang gapang ang mangyayari. Eto na, paakyat na ulit to dun sa papunta ng proper ng Bugias. Tapos na tayong downhill. Puro ahon na naman to. Kikita nyo yung mga building doon sa may taas. Yan, dyan tayo aakyat. Yan yung Halsema Highway. Guys, so we're back to Halsema Highway. Ito, Halsema. Ito, Mangkayan, Benguet. Dito. Tingnan nyo yan. Ganda. Ayan o, tingnan nyo yung mga kalsada rito guys. Makapunta lang sila sa bahay nila, gagawa sila ng mga kalsadang ganyan o. Ang tarik nun. Thank you. Mga mabait na mga truck dito eh. Alam nilang mabagal sila. Minsan nga tumatabi pa yan guys eh. Pag nakakita sila ng medyo malawak na tabihan, lalo pag nag-ipon na yung sasakyan sa likod, pag marami nang nakasunod sa kanila, minsan tumatabihan sila. Ibig sabihin, clear yung pathway pa sa lubong. Uy, nangyari? Matay motor natin. Okay. Uy, what happened? Jesus name. Problema na ito. Bigla namatay. Mukhang battery to. Wala, kahit tadyakan mo yan, wala eh. Wala supply eh. Sana meron dyan ano, bibenta ng baterya. Chances na ito sa ano to eh, sa fuse nya eh. Yun yung problema nya eh. So maghahanap tayo dito. Ewan ko kung may spare fuse to. Hanapin ko na lang kung saan yung fuse na ito. It's either battery or fuse. Pero siguro fuse, check natin. Baklasin natin yung sa baterya. Sana may reserbang fuse. Lord, sana fuse lang. At sana, hopefully, may reserbang fuse itong motor natin. Palin natin itong ano, kasi ito yung pagtanggalin, hindi natin mahuhugot. May extra fuse, kaso ito ba yun? Dito ata yun guys, 10 ampere. O ito yun. Tanggalin natin to. 20 ampere, ito. Ayun. Ito yung fuse. Check natin kung try natin palitan. Ay, kahagi, nalaglag. Yan sa ilalim. Kung malalaglag, meron magdampot. Saan na yun? Ayun, nalaglag sa baba. Hopefully ayos to. Check natin susi. Please. Thank you Lord. Okay na guys. Makakauwi ng Benguet. Thank you. Buti may extra fuse. So minor troubleshoot lang. Start nga natin. Okay. May start na siya. Fuse lang. Napundo yung 15 amperes na fuse. So yung 20 amperes goods naman yun. So tara na, balik na natin. Nakailang minuto rin yung nasayang natin dun ah. Let's go. Okay na tayo guys. Fuse lang. Salamat sa Panginoon. At ayun oh, may start na ulit. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Hanap tayo ng mabibilihan ng fuse siguro. Sakay na kasi dami nakasaksak dyan eh. China-charge ko yung drone, china-charge ko yung GoPro, china-charge ko pa yung cellphone ko. Na overload kaya siguro yun. So yun, 9 km atok tayo. Ito na yung arko ng Bugias. Atok na tayo. We are officially in Atok, Benguet. At doon na rin tayo manananghalian.
Yun. Oh. Diba? Highest point. Ito naman 7,400. Yung kanina ilan ba? Hindi ko napansin. 7,000 plus din yun eh. Ito 7,400 feet. Doon talaga zero visibility dito kahit pa paano may clearing pa eh. Dito eh. Ito lang tayo kain. Pwede pumark. Ayan, kainan yan dyan eh. Eatery. Let's go. Grabe experience natin. Akala ko may stock tayo dun eh. Kain mo na. A few moments later. Yung kumain dito kay Marosans. Sarap pagkain dyan guys, yung kinain kong para siyang inihaw na baboy. Tapos may kamatis, tapos alam mo yung sabaw na tuyo na parang adobong sabaw. Bumili tayo ng hopya. Sarap yung hopya dyan. Favorite natin yan. Let's go to Baguio, rather La Trinidad. Doon tayo nakatira eh. Yan na, alis tayo dito sa Atok. Pabalik na tayo ng La Trinidad, Baguio. Ayan pa, half tunnel. Right. Woohoo! Half tunnel! Let's go! Guys, may miracle na nangyari. As in, grabing miracle. Yung drone ko, yun nga, kagaya na sabi ko sa'yo, hanggang ngayon, ang taas pa rin ng yung heart rate ko 129 dahil sa sobrang kaba. Yung drone ko nalobat mid-air, so ni-return to home ko siya. Ang problema, hindi kagad siya nag-RTH, yung nagre-return home, kasi ang lakas ng wind, hindi ko makontrol pababa. Tinitingnan ko yung distance, tinutulak ko naman papalapit sa akin, pero nung tinitingnan ko yung distance, grabe yung hindi siya lumalapit sa akin, hanggang sa dumating yung point na nag-forced landing siya. Yung forced landing, yung talagang bababa siya, bahala ka kung saan mo madampot, kung saan mo siya abutan. Nung nagpo-forced landing na siya, nasa 200 meters pa yung layo niya sa akin, so malayo-layo pa yun. Nung nagpo-forced landing na siya, yun yung miracle na bigla siyang nakontrol ko pabalik sa akin. Tapos nakikita ko yung battery below 10, 9. Ang bilis na lang pag nasa below 20 na lang yung battery, ang bilis na lang niya maubos eh. So yun na, nagbe-below 10. Nakikita ko 7%, 6%, 5%, 4%. Nung 4%, 3% nakita ko na siya, malapit na siya dito sa may kalsada. Kasi pag di siya umabot sa kalsada guys, pupulutin ko sa bangin yung drone ko. Pupulutin ko talaga sa bangin. Nung eto na, nung 3%, 2%, grabe, laking pasalamat ko sa Lord talaga na nakaabot yung drone natin sa may kalsada. 0% na yung battery. Tapos yun na, bumagsak na lang siya sa may tapat ng motor ko. Saktong-sakto yung ano talaga, saktong-sakto yung paglanding niya. Grabe yung kaba ko. Parang tinanggap ko na pupulutin ko siya dyan sa may bangin eh. Kaso sobrang taas ng bangin na yun para pulutin natin yan, at impossible na mangyari yun, na pupulutin natin yan dyan. Siguro hahayaan ko na lang mawala yun kung sakaling ganun nga yung mangyari. Pero just in the nick of time, yung 1%, yung 2% nga siya, medyo malapit na siya eh. 2%, 1%, 0%, sakto nakaabot yung drone ko sa may tapat mismo ng kalsada na to. Kaya ayun, nag-force landing siya dito sa may sabi ko grabe yung kaba ko. Walang mapaglagyan yung kaba, ibang klase. Ay pa naman battery, parang 40% pa nung pinalipad ko, kaso na-enjoy ko yung pag-shot eh. Pinag-pray ko, Lord, paabutin mo yung drone ko sa kalsada. And buzzer beater, talagang buzzer beater, kasi nakita ko sa phone ko
ano na, yung battery is 0% na bago siya dumating dito sa kalsada. Pampahinga na to guys. Pahinga muna tayo doon sa tinutuluyan natin, tapos mamaya pasyal tayo sa night market sa Baguio. Let's go guys, finally we're home. We're home. Dito na tayo, Baguio. Idlip ako, tas gising ako siguro mamaya mga 6-7. Kita nyo yung bundok na yan, dyan yung tinutuluyan natin, kaya sobrang lamig dyan pagka umaga. Yan yung aakitin natin, yung Shilan Bekal Road, Bekel. Ayun o, yung bahay sa taas, kita nyo yun, parang green na net. Ayan yung aakitin natin. Let's go. Take